Back in 2021, ng mga panahong lugmok na lugmok ka sa sarili mo, hindi mo alam ang gagawin mo at kahit ikaw mismo nawawala na ng tiwala sa sarili mo. Ang dami mong problema, ang dami mong mga utang, hindi mo alam kung paano mo maiisa-isang bayaran. Alam mo yung mga panahon na yan na parang sarili mo na lang talaga ang makakatulong sa'yo. Kaya naman naisipan ko maghanap ng agency sa Maynila at mag-apply ng direct. At ayan na nga, ito yung mga panahong kumuha ko ng postal ID. Isa sa mga requirements para makakuha ng pasaporte. Nag-isa ka, aasikasuhin mo yan, babiyahe ka, diba? Titiisin mo yung gutom, pagod, init, lahat, sakripisyo talaga para lang matupad yung pangarap mo na makaalis. Ang hirap, napakahirap lalo na pag solo ka. Alam mo yung tipong ramdam mo sa sarili mo na walang ibang gustong tumulong sa'yo, kundi sarili mo na lang talaga. At ito naman yung sa napakahaba ng pila sa pagkuha ng postal ID. Hindi biro, nakakagutom, ang init, nakakapagod. Pero ganun talaga kailangan mong tiisin. At pag uwi mo ng accommodation, ganito yung maaabutan mo. Siksikan sa kwarto, pero no choice. Gutom ka, syempre kakain ka. Maghahanap ka ng makakain. At magpapahinga na muna saglit. Itong yung naging accommodation namin sa Maynila. Maganda naman at maayos, wala naman akong masasabi. At pagising mo sa umaga, ganyan. Ayan yung mga higaan namin kung gusto mong mahiga sa labas. May mga kwarto din kami. Napakarami naming aplikante. At ito naman pag maliligo ka na, maayos din naman yung comfort room niya. At kapag gusto mong magpahangin sa labas, ayun dun sa dulo pwede ka magpahangin. Ayan guys, ang dami naming bigas na stock ko. Shout out sa agency namin na hindi naman kami ginugutom. Thank you nga pala sa pagtulong para makaalis ng bansa. So ayan guys, kailangan matuto ka rin magluto. By group ang paglulutunan. Grupo-grupo kayo at may schedule. At dito naman kapag kagabi na at matutulog na kami sa bahay namin, bumabalik kami. Napakadami naming snack guys, oh. Ako hindi naman ako mareklamo sa pagkain kasi mahilig talaga ako sa gulay. So kailangan mo talaga magtiis kapag nag-a-abroad ka, kapag nag-a-apply ka abroad. So ayan, yung kwarto nyo, sa isang room sama-sama kayo, pero may tigi-tigisa na makahigaan. May time rin naman para magpahinga kapag tapos na yung gawain nyo, kasi may mga schedule din kami. Kumbaga parang tinatraining kami pagpunta namin dito, kung ano yung mga magiging trabaho namin dito. So ayun na nga, by group kami, maglilinis ng bahay, gano'n, para mas maano namin yung mga trabaho namin. Dito nagdidilig ako ng mga halaman. Ito yung pinakang gusto ko talagang gawin, yung magdilig ng mga halaman. At pagkatapos mo na-complete yung requirements mo, mag-aasikaso ka na para sa passport mo. So diyan ako kumuha ng passport sa Asiana, sa Manila. Mag-solo ka, pupunta ka dyan kasi may schedule ka nga ng appearance mo, diba? Through online lang din ang nangyari. Tapos pag uwi mo, pagod ka, at ayan, tingin-tingin mo na sa paligid, lakad-lakad, maghahanap ka ng makakain kung gutom ka. Ito yung tinitirahan namin sa Manila. Dito lahat nakatira ng mga nag-a-apply sa agency. O diba ang ganda, hindi naman kami pinapabayaan, maayos naman yung lugar na tinitirahan namin. Diyan magkakasama kaming lahat, marami kaming aplikante. Yung iba galing pa sa iba't ibang lugar, iba't ibang panig ng Pilipinas. May taga-probinsya, Maynila, basta napakadami. Kaya ang dami mo talagang pakikisamahan. So kumuha lang ako ng tubig, aakyat na ako doon sa taas ko sa kwarto. So, ginawa ko itong video na to para meron akong balikan pagdating ng panahon na gusto ko siyang balikan. So, diba, ang lawak. Ganyan lang kami maghapon. Pagtas namin maglinis sa bahay ng amo ko, anang may-ari ng agency. Bahala na kami sa buhay namin. Magpahila-hilata na kami ng ganyan. Pakakainin kami ng libre. O, diba? San ka pa? Yun lang.